Hello guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron ako itatry na ayusin o i-repair. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna may clean intro. Welcome back. Ito guys, yun sinasabi ko. Bali nakita ko sa basurahan, tinapon na siguro. Tapos wala sang cable, charger lang mismo. So tinignan ko na siya rito. Wala akong makita rito pinaka para mabuksan sa kundi dito lang. Yan, tinatry ko na siya guys, sundot-sundutin kung sakaling mabuksan natin sa pamagitan dito. Kasi ito lang nakita ko parang may linyang ganyan, baka dyan lang nabubuksan. So try natin guys. Yan, sinusundot-sundot ko lang siya kanina. Saan ba yan? Ito yan yung pinakaano niya eh. Sa power niya pala dyan. Okay. Sa test natin para makita nyo na talagang hindi siya gumagana. Bali tabi mo natin. Gamit tayo guys ng test light na naman natin. Yan, para talaga tayo sure talaga na makita natin na talaga siya gumagana. Disclaimer lang guys ha. Bali kung hindi kayo masyado biyasa pa sa kuryente, huwag nyo gagawin ganito yung magte-test kayo ng nakabukas na. Pwede nyong testingin yung nasa kapa siya para malaman nyo kung hindi gumagana. Tinesting ko na siya kanina, kailan hindi ko na pinakita sa video, kaya kailangan makita nyo rin para maniwala kayo na talagang sira na to. So ang gagawin natin guys, line. So itong gagawin natin, lagay tayo ng isang kwan dito sa AC. Yan. Tapos isa dito sa AC. Okay. Tapos lagay natin ito guys yung USB tester ko. Yan. Pag ito guys gumagana, kailangan iilaw tong ating USB tester. Kakaroon siya ng reading. Yan, ilalagay natin dito. Yan. Kapag gumagana siya guys, dapat ito meron tayong mababasa rito na reading, 5 volts or kung ano man yung buwan niya. So yan, nakakabit na yung ating AC. Yan, ito yan guys, ito yung pinaka ano niya dito. So sasaksak natin. And guys, ito guys yung pinaka on. Tingnan natin. So yan, hindi siya guys umiilaw oh. Kitang-kita nyo naman diba? Hindi naman siya umiilaw. Yan oh. So ibig sabihin talagang sira siya guys. So hanapin natin guys ang piyesang sira. Off na natin. Punutin natin. Okay. So para maniwala kayo guys na ito may power to. Ito no. Lagyan natin yung ating, ayan guys, sa AC. Okay. Testa natin ang AC. Ito
ito yung ginamit natin na plug yung sinaksak natin sa one. So kakabit natin yung isang probe natin dyan, tapos isang probe din dito. Tabi mo natin dyan. Yan guys, nakakonect. Yan, saksak natin. Okay, so on ko na. Yan, kala yan 235 volts. Yan, nakita nyo 235 volts. So talagang sira yung ano natin kasi hindi umilaw yung ano natin kanina, USB. Okay, so tuloy natin guys, troubleshoot na natin kung saan ba talaga yung difference. Lagay natin sa diode mode. Ayan guys, naka diode mode. Dito sa AC line, AC to AC line, papunta rito sa input ng diode, dapat walang reading yan. Ayan guys, wala. Nakita nyo ba guys? Ayan, AC line to AC, wala. Dapat dito sa output, sa DC, papuntang bali output to ng ano, no, ng ating rectifier diode. Input dito yung output, papunta to sa capacitor para ma-filter siya. Dapat ito isang side meron, pag binaligtad dapat wala. So dito tayo, so wala. Pag binaligtad dapat meron, para masabi natin good. Ayun, meron guys, oh, good siya. Okay, kanina wala nung binagda natin. Tapos from AC uli sa input AC, yung ating negative probe, pag nilagay dito saka cross nya kasi paikot pala yung dahil. Yan, dapat dito meron, dito wala. Tapos yung positive probe naman natin, pag nilagay naman natin dito, dapat dito sa pa-cross nya dapat meron. Yan, dito sa tapat nya dapat wala. Okay, so good, ibig sabihin good yung diode natin. So ano naman yung ating hanapin? Okay naman yung resistor nya. Itong capacitor, tingnan natin, 10 microfarad 400 volts. Yung isa 10 microfarad 400 volts. Itong isa apat na capacitor, no? Yung makita ito isa 680 microfarad 10 volts. Ito yung output capacitor, itong dalawa. Ito yung input. Ito 680 rin. So sukatan muna natin to guys, itong dalawang itim. Lagyan natin isa sa yan, capacitor, capacitance mode. So negative to negative. Ito negative to positive. Kailangan may makuha tayo dyan ng mga 10 or 10 plus. 18.1. Okay lang yan guys. Kaya lang siguro tumaas yan dahil may mga piyesa sa ano, paligid sa kanya. So ito yung namang isa, negative dito, positive dito. So dapat parehas lang yan sila, kasi parehas lang 10 eh. So mga 18 din siguro to, 16 or depende, o 18 din, 18.3. So good yan guys. Pag hinang mo yan,
lalapit yan sa 10 microfarad. Kaya lang naman medyo parang dumagdag yung reading kasi nga may mga nasa board siya eh. Siyempre mga nare-read niya rin yung mga capacitors saka yung mga ibang resistors niya. Dito tayo sa dalawa guys. Negative ito yung may weight na puti, positive ito. So pag ganito, dito yung negative, dapat meron tayo makuha 680. Uy, nag-millifarad, 1.6 millifarad. Ito guys, sira to. Basta ganyan, millifarad na yung ano, tapos 1.6. Dapat kung millifarad siya 0.68 para 680, kaso 1.6 eh. So ang layo. Itong isa negative, ito yung negative. Mukhang nahuli agad natin yung sira. Dapat to 680 rin or 0.68 millifarad kasi millifarad lumabas. Parehas sila. So sira din ito. So tanggalin natin itong physical. Ayun nga. Ayun guys, medyo umbok. Diba nakita niya parang medyo umukol pati ito. So sa physical observation pa lang, alam na kagad natin na sira itong dalawa. So kunin ko lang guys yung aking yung soldering iron, papainitin ko tapos hahanapan ko na siya guys ng kapalit habang naghintay kayo. Ito pala guys yung nakita kong pamalit. Ito medyo hindi sila magkasing size pero para silang 680 microfarad tapos ang kanyang yung maliit 10 volts tapos yung malaki ito 16 volts, pero pwede na yan, okay na yan. Natanggalin ko lang muna itong tingnan natin kung gagana na. Pag hindi, baka may ibang sira pa. Uy, wala pa rin guys meaning may iba pang sira ito. Check na muna natin. Tingnan natin kung may pumapasok rito na 220 dito sa tingnan natin kung nakakarating siya dyan sa may diode nya, sa rectifier diode. Pata natin, dapat may makuha tayong 220 dito guys, kasi ito yung isang AC, ito isang AC, may siguro to, fuse o resistor. Tingnan natin. Ayan. On natin muna. Ayan. Tingnan natin kung may 220 rito na nakarating sa diode. Ayan, AC mode. Palagi kong misira yung ito, resistor 215 1192. May diferensya itong fuse nya o resistor na to. 14 volts AC lang kaya pala off muna natin.
So, tingnan natin kung ano ba to? Fuse pa to. Resistor. May resistor sa guys yan, no? 5.1 ohm resistor. Ayan, no? Kita niyo ba guys? 5.1 ohms, 1.6 amperes, 250 volts. Ayan guys. Ano, 5.1 ohm resistor. Close up natin. Wala akong 5.1 ohms. So, alam ko na. Kukuha ko ng dalawang 10 ohms, tapos gagawin kong parallel para maging 5 ohms. Okay guys. Prepare ko lang muna guys yung resistor na yon, tapos itanggalin natin to. A few moments later. Guys, ayan, ginawa ko na lang dalawang 10 ohms, tapos kinunik ko ng parallel. Ayan. Kasi parang silbi lang pala niya, fuse. Ayan, o. Nakalagay F1. Kahit fuse lang pala ilagay natin dito, pwede na eh. Fuse na 1.6 amperes. Resistor na lang. Kasi may nakalagay 5.1. A few moments later. Okay. I-ayos lang natin. Ayan, tulak lang natin. Ayan, okay na guys. Tingnan natin kung 5 ohms makuha natin. Tingnan natin sa ohms. Natin kung makakuha tayo ng 4.7 ohms. Okay na yan guys. Para 5 ohms namin yan. Okay, double check. Ito kailangan walang ayan. So yan lang ang ginawa natin guys. Pinatin natin yung dalawang capacitor tsaka itong ano. Okay, testing. Lagyan na natin itong USB natin para ayan. Ayan natin kung iilaw na ba siya. Ayan. Okay, switch on. Yun. Okay guys, yan oh. Ayos na siya. 4.81 volts. Yan. Okay. Nadali rin. So yun guys. Dalawang capacitor tsaka isang resistor pinata natin. Ito yung mga tinanggal natin. Tsaka itong dalawang lumobo na capacitor. Ayan, lumobo na yung taas, ang pinakataas nila. Yung top. So ayan na, gumana na guys. Nakuha rin sa tiyaga. So kung gusto niyo to guys, yung ginawa kong pag-troubleshoot at pag-repair,
Paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV. And press the notification bell para update kayo sa mga sunod pa mga video.